Hello mga ka-purple! For today's video ay pupunta po tayo sa fish market dahil walang pasok at bibili tayo ng hipon, crabs at pusit. So, samahan niyo po ako na pumunta na tayo sa fish market. Nandito na tayo ngayon sa labas ng fish market building at yung gitna ay yan yung pasukan, yan dalawang gilid naman ay mga restaurant. Pwede kayong bumili ng fish sa loob at pwede nyong ipaluto dyan or pwede na rin kayong umorder dyan mismo. At itong area naman na ito ay ito yung kanyang mga parking area. Malawak ang kanilang parking area at may mga shades. So tara guys, pumasok na tayo sa loob ng fish market. At ito ang makikita nyo kapag kayo ay nasa loob na. Meron kang makikita dito na ATM machine. Kung sakaling wala kayong cash ay pwede kayong mag-withdraw dyan. At pwede din naman kayong magbayad ng card doon sa loob dahil may mga machine na sila. Kung mapapansin ninyo, ang fish market dito ay hindi basa yung kanyang floor, kaya okay lang na maglakad ka, hindi katulad sa atin na yung kinagisnan nating fish market ay medyo basa yung kanyang floor. Dahil dito hindi ka naman basta-basta makapag-grill sa iyong bahay, kaya naman pwede ka nang bumili dito at saka dito mo na lang din siya ipag-grill. Ayan, mag-iikot-ikot na tayo para tayo ay makabili na ng ating bibiling hipon, pusit at crabs. At ito nga, may nakita pa akong eel. At saka ito, hindi ko alam kung ano ang tawag dito. So, ito nga, dito ang binili ko ay 1 kilong hipon. At kumuha rin ako ng pusit at saka alimasa. A few moments later. Ito na ako ngayon sa bahay. Ito yung aking mga napamili. Hipon. Ayaw magpakita ni hipon. Yan. Ang aking hipon na napamili. Tatanggalin ko yung sungot niya. At ihahalabos ko lang. Yan yung ating hipon. Next one naman ay itong pusit kasi gusto kong iihaw at lagyan ng kamatis yung kanyang tiyan. Ayaw din magpakita ni pusit. So, ito yung ating pusit. And then, the third one. At ito naman yung ating alimasag. Huhugasan ko muna at saka ko ilalaga ko rin siya sa Sprite lang. Nahugasan ko na tong ating crabs at lalagyan ko na lang ng Sprite at saka ko siya pakukuluan. Lalagyan ko na siya ng konting Sprite at saka salt. A few moments later. Habang sinalang ko yung aking crabs ay nilinis ko na itong aking pusit at ito naman ay iihawin. So ito na po yung aking pusit na nalinis na. Habang nakasalang yung aking crabs at nalinis na yung pusit, tatanggalan ko naman ng sungot itong ating hipon para ito naman yung sunod kong ihalabos. Pakukulong ko lang siya ng konti sa Sprite. Sa mga katulad kong OFW, lalo na nag-iisa, wala yung pamilya, ganito yung aming ginagawa. Kung kailan yung day off, kailan yung walang pasok, saka na mamimili, mag-grocery, pupunta na sa fish market, maglalaba, magpaplantsa, kasi wala namang ibang gagawa yon dahil nag-iisa nga.
Itong mga nabili kong ito, most of the time, kakainin ko na ito ng mga 3 days or minsan umaabot pa ng 1 linggo. Pakukuluan ko lang ito sa Sprite at isawsaw sa suka. Tapos minsan naman kung may tira pa, ang ginagawa ko, tinatanggal ko yung balat at inihahalo ko naman sa pansit pag nagluluto ako ng pansit. Or ginagawa kong ginataang hipon. Nilalagyan ko ng kalabasa at saka sitaw para hindi naman nakakauman. Kasi mahigit 1 kilo yata itong nabili ko na hipon. Nag-iisa lang naman ako. Hindi ko naman ito kayang kainin ng minsanan lang. Dumadating kasi ako dito at malimit, alas 7 na, kaya wala na akong time minsan na mamili. Kaya dapat sa tulad ko, ipinaplano kung ano yung kakainin mo ng 1 linggo para hindi ka na magagawal sa oras, kasi minsan pagod ka na galing sa trabaho. Minsan hindi mo na alam kung ano yung kakainin mo. Malimit, bumibili na lang ng shawarma o di kaya tinapay na lang ang kinakain pagka hindi nakapagluto kapag day off. So ito malapit na matapos ang pagtanggal ko ng sungot ng ating mga hipon. Hindi naman ito yung pinaka malaki na hipon, hindi rin naman ito yung maliit. Yung ano lang to, tama lang yung laki niya. Ganitong size lang yung binibili kong hipon kalimitan. Pero pwede rin namang magpaihaw doon sa fish market ng isda, hipon, sila na maglilinis, sila na lahat-lahat. Bibili ka na lang at ibibigay mo sa paihawan. Pero ngayon, dahil gusto ko ay halabos lang at isasawsaw ko nga sa suka, kaya ako na ang maglilinis. Hindi na ako doon nagpaluto. Dito ko na lang lulutuin sa bahay. Kaya sa mga katulad kong OFW na hindi kasama yung pamilya or malayo yung pamilya, kahit kami ay may sinasabing 2 days off, pero sa totoo lang wala talagang off. Kami yung mga OFW na walang day off dahil nagluluto kami ng pagkain namin at saka naglalaba, namamalansya, nagpe-prepare ulit para sa pagpasok. Mahirap ang katulad ko na walang kasamang pamilya. So, tapos ko lang tanggalan ng sumot-sumot itong ating hipon. Huhugasan ko na lang at ihahalabos ko na. Nahugasan ko na rin itong ating hipon. Ilalagay ko na dito sa kawali. Dito ko siya pakukuluan. Ilalagay ko siya ng konting salt. Lalagyan ko rin ng paminta. At saka lalagay din ako ng Sprite. Ako na siya pakukuluan. So ito ready na at isasalang ko na rin siya. At ito na yung una kong isinalang na alimasag, malapit na siyang maluto. Isinalang ko na rin dito yung ating
hipon para magsabay na silang maluto. A few moments later. At luto na itong ating halabos na hipon at luto na rin yung ating halabos na alimasag. So, eto na po yung ating alimasag at yung ating hipon. So, yung aking puset ay lulutuin ko na lang yon sa mga susunod na araw dahil marami na itong nalutong pagkain na ito.